action by PH. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. So, ayan po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At meron na naman po tayong bagong mga pag-uusapan o re-reactionan. Yan, ito po yung grabe. Mainit na naman sa Kongreso, no? Ito, sa privilege speech ni Congressman Paulo Marcoleta, binanatan niya ang administrasyon na kesyo kapag malakas ang kalaban sa politika, best na tapatan sa galing, tinatakot o ini-impeach na lang ba? Yan ang paliwanag ni Congressman Paulo, no? Si Paulo Marcoleta. Sino po si Congressman Paulo Marcoleta? At abangan po natin kung sino siya, no? Ayan, pinatatamaan niya si Attorney Libanan, ang leader ng prosecution panel sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Libanan, parang dinagdagan daw ng Korte Suprema ang mga requirements. Ang sagot naman ni Paulo, pero sabi, teka lang, sinusunod lang ng Korte Suprema ang mismong batas na galing sa Kongreso. Yan. So, akala ng iba na wala nang matapang sa Kongreso. Ngayong wala na si dating Congressman Rodante Marcoleta. Aba, nagkakamali kayo. Merong kakambal. Ayan po, meron pala siyang kakambal, ano? O, para tapatan at talino. So ito ang kanyang anak ni Rodante Marcoleta na ang pangalan ay Congressman Paulo Marcoleta ng Sagip Party List, ano? So palakpakan naman po dyan, no? Yun. Kaya kung gusto nyo marinig ang banggaan ng argumento, eto na ho, panoorin natin ang palitan ni na Marcoleta at Libanan, no? Pero bago po lahat dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating programa. So, doon pa lang po, masaya na tayo doon, no? So, panoorin po natin at tignan natin kung sino ang malakas, no? At matapang dito sa dalawang ito. Ayan. Tignan po natin, no? Just to reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our minority leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished minority leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the minority leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action
of the 19th as well as the 20th Congress. May we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding impeachment as well as the decision of the Supreme Court. I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan as well as the other members of the House are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Yeah, Speaker. so I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privileged speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable So, ayun po. Ang sabi ni Congressman Paulo Marcoleta, bakit daw hindi nila sinusunod ang payo ng Pangulo? Eto lang, no? Kasi nung dating Pangulong Duterte, lahat ng mga nakapaligid o kabinet congressman gustong impeach si Vice President Leni, pero nung dating Pangulong Duterte ang nagsalita sa press conference, no? Sinabi, tigilan na ang pamumulitika at pag-i-impeach dahil wala naman mangyayari. Yun. Pero dito, kabaligtaran. Ang mga congressman dito sa bayan natin, presidente na mismo at kung Korte Suprema na lang nagsabi na tigilan na, pero wala pa rin. Matigas pa rin ang ulo. Matigas, no? Kaya tignan po natin, no, kung ano pang sasabihin ni Congressman Marcoleta. Please proceed. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. Tignan nyo, no? So yun po ay totoo po yan na bitaw ng Kongreso
laban sa Korte Suprema. So, kayo palagay niyo po kung lalabanan niyo ang Korte Suprema, sino pa po magtatanggol sa atin? Kung wala na tayong Korte Suprema, kung ganun lang pala, di ba? Sana dapat mag-isip ng maigi. Pwede naman po silang mag-file ng impeachment sa susunod na February 2026. Kung hindi pwede doon, February 2027 hanggang February 2028. Yan, hanggang matapos na ang 2028. Palagay ko naman siguro makakapag-ano pa kayo, 3 taon pa yung mga pro-impeachment, no? So, sana po isipin nyo na lang, sana matigil na muna to, pahinga sa February 2026. Pwede naman kayong mga pro-impeachment wagahin uli ng pag-file kaagad ng case sa impeachment kung talagang desidido kayo. Pero ngayon po sana tigilin nyo na muna. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, ang this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin
si VP Sara sa 2028. Maraming salamat po. Madam Speaker, there No. being no other Madam member Speaker. who wishes to interpolate, I move Still my time, Mr. Speaker. The Honorable Nonoy Libanan. So yun po. So tama po si Attorney. Tama rin po. Ganyan din po ang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Ba't di na lang po natin talunin si VP Sara kung talagang magaling kayo, no? Pero kung wala kayong galing, kaya siguro gusto nyo ma-impeach para kayo na lang ang pupwesto. Diba? Ganun lang po siguro. Kaya sana po idaan natin sa tamang legalidad, no? Tamang proseso. So ngayon po kung ayon po kayo ng petition or impeachment sa 2026, sa inyo na rin po galing Kongreso, no? Sa kanila na rin po galing ang mga patakaran na dapat sundin. Nakita nyo naman po doon sa nakaraan na last video po natin, panayam natin si Attorney Labayon, na sabi niya maraming nilabag ang Kongreso dahil sa impeachment. Marami, halos lahat nalabag, halos naman, no? Yun po ang ni Attorney. Pero bigutot, tama naman po siya, no? Kayo kung ano po ang tama, pero para sa kung hindi po tayo bias, ganun lang naman po pwede naman po kayo maghain, pero itama nyo po yung tamang proseso, no? Para wala tayong problema, hindi magkakaproblema sa Korte Suprema o sa Senado man lang o pati na rin sa Kongreso. Anan may proceed. Mag-subscribe, may subscribe button po tayo sa baba. Click nyo lang po yun para makapag-subscribe at mapanood po natin yung mga ibang video natin, no? Dito sa Reaction Bayat PH. So, ayun po, maraming salamat. Syukran.